Alright, hello everyone. Itong lecture na to, sureball ako. Bagay na bagay to sa general psychology. This is something lahat ng first year psych majors, isama nyo na rin pati yung mga teachers nyo, dapat alam nila tong issue na to, no? So, ang topic natin ngayon is on case against scientism in psychology. As I mentioned, applicable to sa mga nag-aaral ng psychology na students, lalo na first year, pati na yung mga teachers dyan na nagtuturo ng psychology. Okay? So sana at the end of this lecture, huwag kayong magalit sa akin, bati pa rin tayo. Okay? So for those of you who don't know, ano bang ibig sabihin ng scientism, this is a quick definition of scientism. I-zoom in natin, i-pause nyo na lang if you need to, pero let me just summarize what scientism is. Scientism is a belief system wherein you believe that the truth always comes from science. Sa simpleng Tagalog, hindi ako maniniwala hanggat hindi sinasabi ng science na totoo. Kapag ganyan yung treatment mo sa truth, dapat ma-confirm muna ng science bago ako maniwala, then you are committing scientism. Idol na idol mo ang science. Ginagawa mong standard of truth yung science. Pag hindi pa sinasabi ng science na totoo, most likely mali yan. Kapag sinabi ng science na totoo, sureball akong tama yan. Yan yung ibig sabihin ng scientism. At itong scientism na to, very strong ito sa mga eskwelahan. Especially colleges and universities. Lalong-lalo na kapag yung course ng mga students, under siya ng sciences. At syempre, kasama na rin dyan yung psychology. Baka lang naman, for those of you who are curious, gusto nyong panoorin yung lecture ko dyan, no? Yung title ko is Bulag sa Psychological Things, papaano ang colleges and universities binubulag yung spiritual side ng mga estudyante gamit ang scientism. So, scientism in the spiritual level is not good. Sabi ko sa lecture na to, it is a risk factor to mental health. Kaya, yung mga college students dyan, dapat i-check nyo kung nabiktima na ba kayo ng scientism, panoorin nyo itong lecture na to para malaman ninyo. But, just to review some of the things I've mentioned in this lecture, ito yung mga expressions of scientism inside different schools. Number 1, merong silent ban on spiritual topics. Sa mga eskwelahan na nagpa-practice ng scientism, although hindi direktang sinasabi, pero ang pinapractice, bawal mag-usap ng mga spiritual things. Huwag nyo sasabihin ang Bible, huwag nyo sasabihin ang Jesus, huwag nyo sasabihin ang sin, huwag nyo sasabihin ng God. Bakit? Baka merong mga ma-offend. Paano naman yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus? Ayaw natin silang ma-out of place. So ang solution natin, huwag na nating pag-usapan ang mga spiritual things. Ang pag-usapan lang natin, journal articles. Ang pag-usapan lang natin, yung nakikita sa microscope. Yung pag-usapan lang natin, yung laman ng textbooks ninyo. Yan yung ibig sabihin ng silent ban on spiritual topics. Number 2, research interest. Ibig sabihin sa mga colleges and universities na nagpa-practice ng scientism, karamihan ng mga topics nila walang kinalaman sa spiritual world. Focus lang sila sa mga current problems and trends of the society. Although wala namang masama doon, but if you assume that reality is all about what's happening in the society, doon may problema. So sa mga colleges and universities na nagpa-practice ng scientism, mapapansin niyo yung mga research talagang puro kamunduhan. Paano paramihin ang kita, paano mabawasan ang poverty, paano makapili ng mga better government leaders, so on and so forth. All about worldly issues. Bawal ang mga spiritual issues. And last one, number 3, physicalizing the spiritual. Usong-uso rin yan sa mga eskwelahan na nagpa-practice ng scientism. Ibig sabihin ng number 3, may mga teachers, dito na papasok yung role ng teachers, no? Tinuturo nila sa mga students nila na ang spiritual realm hindi totoo. In fact, ang spiritual realm can be explained by physical things. For example, in psychology classes, may mga teachers nagsasabi na yung brain, yan ang gumagawa sa idea ng God. So wala naman talagang Diyos. Ang Diyos gawa-gawa lang yan ng brain ng tao.
So dati-rate, simple cell organism tayo, and then billions of years, and then nag-evolve tayo na nag-evolve, yung brain palaki ng palaki, habang lumalaki yung brain, dumadami ang mga neural connections, it came to a point na sa dami na ng neural connections, nagkaroon na tayo ng ability to create a God. Yun na si Yahweh, yun na yung God of the Bible. Kaya yung mga naniniwala dyan sa spiritual realm, huwag kayong maniwala dyan, gawa-gawa lang yan ng brain ninyo. Yan, yung mga ganyang litanya na sinabi ko, that's a very good example of how spiritual things are physicalized in schools na nagpa-practice ng scientism. Another example would be the psychedelics. Yung mga gamot na merong mga psychological effects, nagkakos ng mga hallucinations. Meron akong teacher, for example, noon, hindi ko nasasabihin, ang sabi niya, kapag binasa mo raw yung Old Testament, yung mga na-experience daw ni Moses and the Israelites na nakakita sila ng pillar of clouds and pillar of fire, epekto lang daw yon ng psychedelic substances. Specifically, ano raw yung kinakain ng mga Israelites noon, kasama ni si Moses. Kaya nila nakikita yung mga spiritual things na yan, yung manna from heaven. Sabi raw kasi ng mga modern scholars in history, kung titignan mo raw yung substances present doon sa manna from heaven na nakalagay sa Bible, meron daw mga elemento ng mga psychedelic drugs. Kaya posible daw na ang buong Israelites, kasama na rin si Moses, bangag during those times, at yun ang naisulat sa Book of Exodus. So, hindi naman talaga spiritual ang Book of Exodus. Ano lang yan, it can be explained by the psychedelic stuff that they were taking. Very common yung ganyang mga interpretation in psychology subjects. A lot of teachers na nagtuturo ng psychology, ganyan ang pananaw sa mga psychological/spiritual experiences. Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan kung sino, pero marami sila. Now, in this lecture, ito yung main question na gusto kong sagutin. Why should you not just limit psychology to science? Ang kinakausap ko dito, sana rin kausapin nyo ako, no? Mga students na nag-aaral ng psychology, especially first year, kasama na rin dyan yung mga teachers na nagtuturo ng psychology. Kumbaga, appeal ko to sa inyo kung bakit hindi kayo dapat mag-fall sa scientism, na isipin nyo na lahat ng bagay, especially about the psyche, dapat i-confirm ng science. I have the following reasons. Number one, the psyche can't be entirely captured by science. Bilang isang estudyante, bilang isang teacher ng psychology, sana naman tanggapin nyo yan. Na yung pinag-aaralan natin sa field na to, yung psyche, hindi yan kayang totally mahuli ng scientific method. Diba, ito yung idol na idol nyo, yung scientific method. Now, guess what? If you study the history of the scientific method, ginawa yan para sa mga physical elements. Ginawa ang scientific method para mapag-aralan yung mga object of study that are objects in form. Kaya ang scientific method, ginagawa yan sa mga natural sciences. Kaya sa mga natural sciences in colleges and universities, meron silang mga laboratories. Doon ina-apply ang scientific method ng paulit-ulit. And they get the same results over and over again kasi nga yung pinag-aaralan doon, mga physical things. Bato, halaman, animals, body, cells. Diyan ginawa ang scientific method. These steps, ginawa yan para mas maintindihan natin ang mga physical objects. Nagigets ninyo? Yan ang history ng scientific method na yan. Ngayon, given that, problema ngayon yan kapag nag-aaral ka ng psychology. Mag-move lang ako ng picture dito. Ayan. Kasi, sa psychology, ang object of study natin is the psyche. For those of you who don't know, psychology came from the word psyche, which means spirit. Ngayon, merong disconnect yan. Kung ang object pala ng study natin is psyche, which is non-physical, the spirit, then, hindi mo pwedeng totally i-apply yung scientific method sa pag-aaral ng spirit. Bakit? Kasi nga, yung scientific method, pang-physical lang. Yung spirito, yung psyche na pinag-aaralan sa psychology, hindi physical. We are not studying the brain, we are studying the psyche. Let me make use of a simple analogy. Parang ganito lang yan, no? Ito yung reality ng ilalim ng dagat. Talagang maganda ang ilalim ng dagat. Shout out dyan sa mga mahilig sumisid.
'Diba? Talagang maraming magaganda ang isda diyan, magaganda ang kulay, ang mga corals, very diverse ang buhay sa ilalim ng dagat. That's the reality, nag-e-exist talaga 'yan. Ang problema, ang isang tao na nag-aaral ng dagat na ang gamit lang niya tabo, everybody say tabo. Asawa ni taba. Of course, joke lang 'yon, no? Kapag ang gamit mo lang tabo, nandoon ka lang sa tabing dagat, gamit mo tabo, kahit anong kuha mo ng tubig sa tabing dagat, 100 times kang kumuha ng tubig, hindi mo makikita yung ganyang complexity of the ocean. Tapos sasabihin mo, alam mo, yung picture na yan, kalokohan yan. Imagine mo, a person who is holding a tabo, using tabo to study the ocean, ito yung sasabihin, hindi totoo yung picture na yan, kalokohan yan. Gawa-gawa nyo lang yan. Naghahalucinate lang kayo dyan. Siguro meron kayong kinakain gabi-gabi na may mga psychedelic elements, kaya iniisip nyo ang dagat may ganyan. Hindi ako naniniwala. Tanungin mo siya bakit. Mr. Scientist, bakit ka hindi naniniwala sa ganyan kagandang ilalim ng dagat? Anong sagot niya? Kasi 1,000 times ko nang ginamit yung tabo ko. Kuha ng tubig dito. Wala naman ako nakitang ganyan. Therefore, that's not true. Ang nakita ko lang dito sa tabo ko, bato, tansan ng beer, tain ng aso, yun lang ang nasa ilalim ng dagat. Because that's what my tabo is telling me. Nagigets niyo yung analogy? Parang ganun yung nangyayari. Kapag gumagamit ka ng scientific method sa pag-aaral ng something non-physical such as the spirit, aka the psyche. I hope you can connect the dots. Ang daming mga spiritual reality about the psyche na hindi mo kaya talagang makapture kung ang gamit mo lang is tabo, also known as the scientific method. Kulang na kulang yan. Don't get me wrong ha, baka ma-misinterpret ako dito. Hindi naman ako anti-science. Mahal ko rin ang science. Gusto ko rin ng sa scientific method. Kaya lang, wag natin sambahin. Naisipin natin, yan lang yung paraan para makadiscover ng mga psychological truths kasi kulang na kulang yan. As in, everybody say kulang na kulang. You have to be able to use other tools to discover the truth about the psyche. Number 2, another reason bakit hindi kayo dapat mag-fall into scientism, because scientism fails psychology. Sa simpleng Tagalog, isa yan sa mga reason kung bakit ang psychology pumapalpak Kasi masyado kang limitado sa scientific method lang. Sa psychology, ano ba ang definition natin ng success? Paano tayo nagiging successful as psychologists if we're able to provide better mental health? Tama ba? Yan yung point kung bakit ka nagsa-psychology. You want to help people achieve better mental health. Now, in the psychological world, this is one of the most powerful frameworks na dapat tanggap ng mga teachers ng psychology pati na estudyante. Better mental health is predicted by spiritual needs. Kaya gumaganda ang mental health ng tao kasi yung tao na yon nakakakuha siya ng maraming mga spiritual needs niya. And the reverse is true. Bakit nagkakaroon ng sakit mentally? Bakit nagkakaroon ng diagnosis from DSM-5? Kulang na kulang sa mga spiritual needs. This is a very powerful framework to predict better mental health. Ngayon, ang problema, ang scientism. Ang scientism kasi, ang unang assumption niyan, sasabihin niya, hindi totoo ang spiritual needs. Bakit? Hindi naman nakikita sa microscope ang spiritual needs Hindi mo naman pwedeng i-test, hindi mo naman pwedeng i-ANOVA, hindi mo naman pwedeng i-MANCOVA yung mga spiritual needs na yan. Therefore, spiritual needs don't exist. Nagigets niyo yung problema? Yan nga yung pinakakailangan ng psyche para gumanda yung mental health, yung spiritual needs. That's exactly kung ano ang nire-reject ng scientism. Kung ano pa yung nire-reject ng scientism, yun pa yung pinakakailangan for us to have better mental health. Alam niyo kung sino magaling dyan in history? Yung mga behaviorist. For those of you who remember behaviorism, sino yung mga big names dyan? Pavlov, Skinner, Watson. Diba? Ang behaviorism ba, very effective in providing better mental health? Now, let's be fair here. In fairness, oo naman. Pero short term.
Nagwo-work yung mga therapy ng mga behaviorist na yan, pero short term lang. Looking forward, long term, marami mga addictions, marami mga alcoholics, marami mga kleptomaniacs ang bumabalik sa dati nilang patterns after nilang maka-experience ng mga behavioristic techniques. Hindi nila nasusustain yung positive change that they have. Hindi long term, short term lang yung success ng behaviorism. Ang tanong, bakit? Kasi nga ang behaviorism masyadong mababaw, masyadong focus lang sa external. Kumbaga, they are not treating the root of the problem, they are just treating the symptoms of the problem. Palitan mo lang yung environment mo, palitan mo lang yung peers mo, bigyan mo lang ng rewards and punishment yan, kuryentehin mo lang yan pag may masamang ginawa. Fine, short term, it works. Pero hindi siya deep enough to hit those spiritual needs na sana makakapagpa-better doon sa mental health ng mga taong ginagamot ng mga behaviorists na yan. Because again, if you want a long-term change sa tao, you have to go deeper than what behaviorism teach you to focus on. It's more than just the environment. It's more than just rewards and punishment. Mas maniniwala ako kay Jesus, the greatest psychologist of all time. Kasi si Jesus, ito yung framework talaga na present niya why many people have psychological problems. I-zoom in nyo na lang, basahin ninyo yung statement ni Jesus dito. To make the long story short, Jesus was emphasizing on the inside. Kaya marami mga psychological problems ang marami mga tao because there are certain spiritual elements inside us that defile us. Marumi, nakaka-damage, corrupt. Kaya nga sabi ni Jesus dito, yung corruptness na yon inside the psyche, yun yung reason bakit nagkakaroon ng psychological problems such as, nandyan na, sexual immorality, theft, murder, adultery, wickedness, deceit, so on and so forth. So, ito dapat yung ayusin mo. Things that are internal. Yung behaviorism, baliktad ang ituturo. Ang mga behaviorists, sila pa nga ang unang nag-promote ng scientism. Diba? If you study the history of behaviorism, sila yan Itigilan natin yung kakatingin inside. Itigilan natin pag-usapan yung mga bagay na hindi naman natin nakikita, such as the unconscious, the id, ego, superego. Stop talking about it. If we want to be considered as hard science, just like physics, chemistry, medicine, kailangan tanggalin na natin yung mga spiritual topics in psychology. Mag-focus lang tayo sa scientific method because that's the way. Everybody say, that's the way. That's the way the hard sciences do it. Focus lang sila sa scientific method. Yun, doon nagkamali yung mga behaviorists. Ang hindi nila naisip, yung object of study ng psychology, hindi yan parang bato, hindi yan parang halaman, hindi yan parang ocean. The object of study in psychology is so spiritual, non-physical, something that is inside. Nagigets nyo? So, yun ang ginagawa ng scientism. I-deny pa niya yung factors na sureball, yun pa pala ang nag-explain ng maraming mga psychological problems. Such as what? Ano ba yung mga, ano pa ituturo ng scientism? Saan lang daw mag-focus? Environment. Palitan mo yung peers mo. Palitan mo yung rewards mo. Yung punishment mo. Again, hindi ko sinasabing hindi nag-work yung mga external forces na yan, but if you want to solve real psychological problems, you have to go deeper. Everybody say deeper. Dapat mas lalaliman mo pa yung understanding mo of the human psyche other than these shallow variables. Masyadong mababaw yung environment, peers, rewards, punishment, family, social, imitation. You have to go deeper than that kung talagang gusto mong makatulong sa mental health ng tao. And last one, number 3, scientism can impair mental health. Shout out again dyan sa mga estudyante, sa mga teachers. Kapag matigas ang ulo nyo, stay lang kayo ng stay dyan sa scientism, pwede pa kayo makadamage ng mental health imbis na pagandahin ninyo. Because scientism, if you teach this, it creates unbelief
among those who are listening. Lalo na yung mga estudyante. Imaginein mo, may teacher, disipulo siya ng scientism, yan yung approach niya sa classroom. Ano magiging epekto nun sa mga tinuturuan niya mga estudyante? Magki-create yan ng unbelief. Hindi ngayon maniniwala yung mga estudyante sa mga bagay na yun pa dapat ang magpapa-improve sa mental health nila. Tandaan nyo, mental health is largely based on what the psyche believes in. Basahin nyo to ng 3 times. Pause the video if you need to. Let me repeat. Very important. Mental health is largely based on what the psyche believes in. Huwag nyong ina-underestimate yung mga bagay na pinaniniwalaan nyo because what you believe in has a direct effect on your mental health. Now, let's be specific here. Ano ba yung mga specific beliefs na kapag yun ang pinaniwalaan mo, sure ball, makaka-contribute ng maganda sa mental health? Mostly is spiritual beliefs. Belief in God, sin, grace, salvation, afterlife, forgiveness. Marami pa ako hindi nalagay dyan. Bottom line, kapag ang isang tao naniniwala sa mga spiritual matters na yan, these are very big contributors to mental health. And we have lots of studies to show that. Wala na lang tayong enough time para mapakita lahat yan. Balik natin sa scientism. Anong napansin nyo? Yung mga topics na yan, from letters A to F, yan pa mismo yung i-deny ng scientism na totoo. So, imbis na turuan mo yung mga estudyante mo na maniwala sa mga spiritual matters na magpapalakas ng psyche, baliktad ang nangyari kasi ang tinuturo mo scientism. Sasabihin mo sa mga estudyante, mag-scientific method lang tayo at dahil yung letters A to F hindi kayang makapture ng scientific method, huwag natin pag-usapan yan. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala dyan kasi hindi naman kino-confirm ng science yan. I hope you see how risky, how dangerous scientism is sa mental health ng mga estudyante. Unfortunately, sino pa ang nagkokos niyan? Bakit marami mga psych students hindi naniniwala sa mga ganyan? Minsan yung mga teachers din kasi na nagtuturo ng psychology. Disipulo ng scientism. Kaya yung mga spiritual matters na sana makakapagpaganda sa mental health ng mga estudyante, wala. Hindi paniniwalaan. So, ang mga teachers nakakontribute pa sa unbelief ng mga estudyante. Kaya nga itong John 3:16, many people don't realize it's a very psychological verse in the Bible na nagpapakita that you should not underestimate the things you believe in because the things that you believe in can determine your eternal life. Sabi dito, for God so loved the world that He gave His only and one and only Son that whoever what? Basa, believes in Him. So, merong certain belief na kapag pinaniwalaan mo, maganda sa mental health. Nasaan yun? Eternal life. And the reverse is true. Unbelief kills. Ano sabi dito? Kapag meron ka mga bagay na hindi pinaniniwalaan, especially in the spiritual realm, it can cause perishing. Whosoever believes in Him shall not perish. Ay, baliktarin mo lang. If you don't believe in Him, then you will perish. Ito na yon. Going back to that slide. Unfortunately, may mga psych teachers, they are leading their students to perish by not believing in the very things that should be improving their spiritual health. Kaya again, ulitin ko lang, don't underestimate the power of unbelief. Isa yan sa mga masaklap na pwedeng mangyari sa isang spiritual being like you. Yung hindi ka maniwala sa mga spiritual truths na dapat mong paniwalaan. Kaya in the Bible, paulit-ulit, ang sinasabi, iwasan yung unbelief. See to it, sabi sa Hebrews, that none of you has a sinful, unbelieving heart. Dangerous yung unbelieving heart. Yung mga bagay na dapat mong pinapaniwalaan, hindi mo pinapaniwalaan. Sabi ng isang character dito sa Book of Mark, I do believe, help me overcome my unbelief. Bakit niya sinabing help me overcome my unbelief? Kasi alam niya na yung unbelief niya, yun yung nagkukos ng psychological struggle niya. Let me repeat, not believing in things, especially spiritual things that you need to be believing in,
as a spiritual being can cause psychological problems. In fact, paninindigan ko tong framework na to. I'm sure marami na naman magagalit sa akin, but I don't care. This is the truth. The more unbelief you have, especially about spiritual matters, na tama, mas lumalapit ka sa diagnosis ng DSM-5. Marami mga sakit nakalagay dito sa DSM-5, ang punot dulo, unbelief. Meron kang mga spiritual truths na hindi pinaniniwalaan, kaya yung soul mo, yung psyche mo, it's so deprived. And the result is, nagkakaroon ka ng diagnosis sa DSM-5. Gagawan ko ng ibang lecture yan for a more in-depth discussion on that. Maliwanag. So in summary, as I end, bakit hindi maganda yung scientism in the field of psychology? Because of the following reasons. The psyche can't be entirely captured by science. Number 2, scientism fails psychology. Number 3, scientism can impair mental health. Kaya nga, ang simpleng application lang dito, especially for those of you who are teaching the subject, psychology, or maybe nasa position of leadership ka, chair ka, or dean ka, if you are listening to this lecture at meron kang psychology curriculum in your school, ito ang dapat mong gawin. Open ka dapat i-integrate. Everybody say integrate. Integrate science and faith. Huwag mo pinagsasabong yung science and faith. Because if you study the history of science and faith, hindi naman talaga sila magkalaban. They are just two different ways on finding the truth. And the thing is, they can feed each other. Science has something to say about faith. Faith has something to say about science. I-combine mo para mas maging comprehensive yung picture mo ng reality. Mas kumpleto. Hindi ka bias. Hindi kulang. To be more specific, in psychology programs, paano mo i-apply yung combination ng science and faith? Ito yun. Spiritual matters must be integrated within psychology curriculums. Dapat hindi bawal magsabi ng God's Word in teaching psychology. Dapat hindi bawal na magturo ka ng spiritual truths in teaching psychology. Again, after all, ang object of study natin, psyche, kaluluwa. So other than the scientific method, hindi ko sinasabing bitawan na yung scientific method. Ang sinasabi ko lang kulang yan, i-integrate natin yung scientific method sa spiritual truths, sa spiritual teachings, para mas balanse yung psychology na natututunan ng mga estudyante. And by the way, just in case, FYI, ang psychology ganyan nagsimula. You study the history of psychology, hindi naman very quantitative ang psychology eh. Bago yan, ang psychology bago gumaya sa mga natural sciences, very open ang field sa iba't ibang methods of inquiry. Nag-i-introspection. Yung mga sinaunang psychologist, gumagamit sila ng logic. Some examples, itong si William James, isa sa mga interest niya, psychology of religion. Isama mo na rin si G. Stanley Hall, former president ng APA. Mga spiritual stuff ang mga interest niyan, and for them, walang problema if you talk about spiritual matters in psychology. In fact, you ought to. Sa Tagalog, dapat nga ganun. Sa lakas lang ng puwersa ng positivism, ng scientific method, kaya lang naman nag-uso yung ganyang maling idea na ang psychology dapat quantitative lang. Dapat scientific method lang. Mali. That's not how psychology started. Nagigets ninyo? Oh, specific application going back. Kaya again, dapat, kung meron kayong psychology curriculum in your schools, dapat yung topics nyo, yung topics ng psychology subject, hindi lang focus sa kung ano yung sinasabi ng science. Dapat pwedeng i-integrate. You talk about the brain? Sure, go ahead. But you should also talk about the mind. You talk about the influence of the environment to a person, okay lang yon. Sabi naman talaga ni John Watson yan. Pero, as a teacher, i-open mo rin yung idea na hindi lahat ng tao naapektuhan ng environment. Kasi may mga forces, may mga variables that are spiritual in nature. Holy Spirit, demons, watchers. Dapat pwede rin yan sa pagtuturo ng psychology. Kaya lang, aminin natin in today's education, lalo na kapag nag-o-offer ng psychology, off-limits ang mga spiritual concepts.
feeling ng mga administrators kapag nagsabi ka ng something spiritual, hindi ka nagiging inclusive. Nagiging bias ka sa religion. Oh my goodness. Many people today don't understand the difference between religion and spirituality. Gagawan ko ng ibang lecture yan. Hindi porket nagsasabi ka ng mga spiritual concepts, nagsasabi ka na ng religion. Nagko-convert ka na ng mga estudyante sa isang religion. Mali. Another application would be the teaching methodology. Yan yung sinasabi ko kanina. Na huwag mong pagalitan yung isang teacher na habang nagtuturo ng scientific psychology, magpapasok siya ng mga spiritual wisdom. Hindi dapat nagagalit yung mga administrator. Hindi dapat sinisita yung mga ganyang teachers. Dapat nga sila pa yung nire-reinforce because they are teaching psychology the right way. And what is the right way of teaching psychology? Again, my keyword is balance. May scientific method ka. Let's capture what scientific method can capture about the psyche. Pero yung mga bagay na hindi kaya ng scientific method, gumamit ka ng revelation. Pwede ka magsabi ng Bible. Pwede ka magsabi ng mga biblical teachings. After all, the Bible has a lot of things to say about the psyche. Isa sa mga main topics ng Bible yan, kaluluwa na gawa ng Diyos. Eh kung yun din naman yung pinag-aaralan mo sa psychology, why should we stop teachers from teaching those spiritual truths? Kasi nga nanggagaling yan sa yung mga gumagawa niyan. Nanggagaling sila sa framework na kapag ang teacher nagturo ng spiritual truths, kino-convert niya yung estudyante niya sa religion. Mali. Iba ang spiritual reality sa religious dogma. Again, gagawan ko ng ibang lecture yan. So that's the kind of psychology na sana in the future makita ko. Balanse. Merong topic na science, meron ding topic na spirituality. Pwede ka magturo ng scientific method, at the same time, hahaluan mo ng divine revelation, logic, and intuition. Yan ang balancing psychology. Ganyan dapat. Hindi yung mga estudyante, yung mga teachers nakakahon doon sa kahon ng scientific method. Because again, sayang. Everybody say sayang. Sayang yung richness of knowledge that we will discover about the psyche kung magpapakulong lang tayo, magpapakahon lang tayo sa scientism. Sana nakatulong tong maikling lecture na to give insight para sa mga nagtuturo sa psychology dyan, o nagtuturo ng psychology dyan, pati rin sa mga estudyante na nag-aaral ng psychology. Alright, so if you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye. Ingat kayo.